Yun, so dito ko nasisimulan yung video ko mga tol. Good morning sa inyo. Maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa akin, sa mga tropa ko diyan, tsaka yung sa mga kaibigan ng kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo mga tol kasi na-receive namin na comment regarding dun sa video namin, sa past video namin. Nakakataba lang ng puso. Na-appreciate niyo yung ginagawa namin. So maraming salamat sa inyo mga tol. Kung di nyo natatanong, wala naman talaga akong idea regarding dito sa pagbi-video. So, tinry ko lang siya. Actually, yung pagbi-video talaga, kaya ko lang siya ginawa dahil gusto ko lang talaga makuha yung mga biyahe namin sa previous video ko. Kaya ko lang siya talaga binibidyoan dahil sa gusto ko ng memories. Yun ang gusto namin mangyari sa mga biyahe namin. So, maraming salamat sa inyo. Sana suportahan nyo pa rin ako. Tuloy-tuloy lang sa pagsuporta ninyo and hopefully maging mas maganda pa yung video na mailabas ko. Sana makaipon din pang drone kasi isa rin yan sa mga pangarap ko. Makapag-drone din tayo, may aerial shots din, like ganyan, mga T60. So, para at least maging quality. Then, wala pa rin kasi tayong computer, wala pa tayong PC na pag-e-editan. Nag-e-edit lang ako sa sa cellphone pa lang. Sana, magkaroon din tayo ng PC pa. Yan yung sunod ko na target na magkaroon ng editan sa PC para mas quality rin yung maibigay kong video para sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Jerox. Aspiring motovlogger din po ako. So, nag-share din ako ng mga lugar na pinupuntahan namin na pwede sa inyo na applicable na mapuntahan ninyo kung gusto niyo mag-travel din na kagaya namin. So, papakita ko sa inyo yung mga daanan na dinadaanan namin para at least may idea na rin kayo kung sakaling mapadaan kayo doon. Kung ano yung mga struggle or pwede nyong ma-encounter pagdating sa mga biyahe. Or kung di man kayo nakamotor, nakasasakyan kayo, possible pa rin na pwede nyong madaanan. At least alam nyo, mapapamiliarize kayo doon sa dadaanan. So, yun yung isa sa mga reason, yun nga, bakit nga kami nagmo-motor. So, masarap talaga magmotor mga tol. Kaya, magmotor na rin kayo. Pero, ano lang din, ingat lang. Kasi may nabalitaan akong aksidente netong February 9. So, marami mga aksidente akong narinig. Hindi na natin iisa-isahin, pero ingat kayo palagi. So, wag masyadong mabilis. Pag alam nating kurbada yung daanan, mag-minor tayo mga tol. Ang buhay, isa lang yan. So, pag na-aksidente kayo, paano naman yung may iwan ninyo? Kawawa naman sila. Kung hanggang saan lang yung kaya nyo, doon lang tayo. Wag mag-limit tayo. Kasi kung dire-diretso tayo, kung bibilisan din natin, hahabulin natin kung sino yung nasa unahan natin, magkakaroon talaga tayo ng disgrasya. Lalong-lalo na kung di nyo pa kabisado yung daanan. Kaya, laging paalala, ride safe palagi. Limit lang. Kung hanggang saan lang kaya, doon lang tayo magmotor. Mahirap kasi yung yung babiyahe tayo. Tapos meron tayong yung kumbaga, speed limit. Mas maganda yung ganun. Pwede naman din kung talagang kabisado nyo na yung daanan or talagang kumpiyansa na kayo sa pagmumotor nyo. Pwede nyo naman bilisan. Pero with caution pa rin. May mga times na sa bayan yan, may mga tumatawid yan. So, hindi tayo pwede magmabilis dyan. Alam naman natin pag sa bayan, bawal yan. Pero bawal din naman talaga mag-overspeeding. Kasi may batas tayo dyan. Like dito sa Commonwealth, so, 60 lang ang takbuhan dito. Hindi ka pwede mag-70. So, mahuhuli ka. Eh, lalo pa kaya sa probinsya, di ba? So, mag-drive tayo ng safe lang palagi.
totoo naman talaga na pag nakaranas tayo ng yung mga habang biyahe, hindi natin talaga may iwasan na bumakbak tayo, mag-overspeed tayo doon sa magagandang daan. Aminado rin naman ako na ganun din kami. Ganun din ako, especially ako. Sobrang sarap talaga, lalo na pagka maganda yung daanan, spalto, patag, walang ulan, diba? Walang dumi. Napakasarap sa pakiramdam. Tapos yung motor mo, ang bilis. Diba? Napakasarap sa pakiramdam nun, mga tol. Lalo na sa gabi. Pagkagabi pa naman, sobrang hirap magbiyahe dahil yung kasalubong mo, yung ilaw niya, nakakatama din sa mata. Sobrang sakit, lalo na pag naka-high beam. Isa pa pala yan, mga tol. Ugaliin din natin na pag naka-MDL kayo, yung mini driving light, yung malakas yung ilaw. Magpatay tayo ng ilaw pag kami alam natin kasalubong tayo. Patay natin yung mini driving light natin ng saglit para at least maibsan lang din yung silaw sa mata nila. Kaya lalo na yung mga kotse, tsaka nakamotor din, di ba? Mahirap naman, mga tol, na tayo maganda nga nakikita natin, pero pagdating sa part naman nila, nasisilaw na rin naman sila, nasisilaw sila. So bigayan lang, mga tol. Kung alam nyong malapad yung daanan, go! Walang problema kahit di nyo patayin. Pero pag alam nyong 2 linya, 3 linya, 4 na linya, mga ganun lang ang kalsada, magpatay tayo ng MDL. Lalo na kung alam nating nakakasilaw tayo. Kasi makikita naman natin sa mga kasalubong natin yan nag-high beam sila. From low beam, mag-high beam sila. 'Di ba? Alam nila na nakakasilaw tayo. Ganun lang, mga tol, bigayan lang tayo sa daanan para at least hindi rin tayo nakakaperwisyo. Oo, maganda, malakas ang ilaw natin. Alam natin, may kita natin yung daanan natin kung mayroon lubak. Pero isipin din natin yung mga kasabay natin na motorista na napeperwisyo rin sila. Ito na tayo sa QAB, bababa na tayo. Wala kasi tayong hatid ngayon Sabado kasi ngayon. So, hindi tayo naghatid dahil wala siyang pasok. Yun, sana mga tol, sa mga video ko na nilalabas is makapulot kayo ng aral. Hindi lang puro kabulastugan ng ang nalalaman. Dapat talaga, ganun talaga ang magiging content ko. Yung lang, trip lang, masaya lang. Pero naisip ko mas maganda talaga kung yung video na ilalabas ko is may mapupulot pa rin na aral. Kung paano magmotor. Di ko sinasabi na professional ako na nagmo-motor. Hindi po ako professional. Yan ay based lang po sa mga experience ko. Hindi pa nga po ako nakakaranas ng ng mga seminar. Seminar sa LTO. Naka-seminar na ako. Pero sa mga ginagawang mga seminar na mga riders club, mga ganyan, like sa kay Colonel Busita, paano yung mga riding habit, mga ganyan. Hindi pa po ako nakaka-attend sa mga ganyan. Natuto lang talaga ako magmotor dahil sa airpot ko. So tinuruan niya ako dati mag-tricycle dahil tricycle driver siya. Hanggang sa natuto na lang din ako, nag-aral magmotor. Kaya yun. Examiner na tayo. Yun lang siguro, mga tol. Nag-share lang ako ng ng mga experience ko kung paano tayo mag-drive. And hopefully magkaroon na tayo din ng rides ngayon. Kasi wala tayong makontent Pumapasok din kasi ako, so mahirap. Empleyado ko sa umaga, pagdating sa gabi, mahirap naman mag-content kasi gabi, di ba? So, weekend lang talaga. Tapos ako pa mag-e-edit. Sa cellphone pa, ang hirap. So, sana, supportahan nyo pa rin ako kahit paminsan-minsan lang ako mag-upload. Pero, pag once na nakaipon na ako, and nagkaroon na ako ng computer na maayos,
hopefully maging ano na ako, stable sa pag-video. Kasi gusto ko talaga malibot yung Pilipinas na gamit lang pagmamotor. Tulad lang din ng ibang motovlogger. Kung ano yung goal nila, halos same lang din. Kasi sobrang sarap talaga magmotor mga tol. Kaya maraming salamat mga tol, mga madam, sa pagsama sa amin nung nakaraang video. Almost 1.9k views na siya. Maraming salamat. First time ko lang makatanggap ng ganong suporta sa inyo, and sana talaga suportahan nyo pa rin kami kahit na paminsan lang kami maglabas ng video. And yun lang, maraming salamat. Ride safe palagi sa atin, and keep safe everyone. Love you all. Let's go!